Jovi, Chiki, Mase, naging payapa ang ginanap na National Day of Action kontra Korupsyon dito sa harap ng Menjola, Manila. Daan-daang estudyante ang nagtipon-tipon dito sa harapan ng Menjola Arc at ginanap nila ang maikling programa. So nag-start sila ng 2:30 at natapos sila around 4 p.m. ng hapon. Ilan nga sa mga estudyanteng dumalo ay mula sa UST, FEU, PNU, Adamson, TUP, IRIS, PUP, UP Manila, Universidad de Manila at pamantasan ng lungsod ng Maynila. Mahigit 200 kapulisan naman ang dineploy kanina dito sa Menjola at base nga dun sa mga nakausap nating kapulisan kanina, 8 a.m. pa lang daw nakabarikada at nakadeploy na sila dito mismo sa harapan ng Menjola. Bukod sa mga pulis, meron ding mga medic at may mga hanay ng bombero o BFP tayong nakita at naka-standby kanina dito. Sa ginanap na programa, halong musika at panawagan ang naging flow ng program nila dito. Panawagan nila na may managot sa mga nangyaring korupsyon dito sa bansa. Ilan sa mga sigaw na maririnig nyo ay Scholar ng Bayan ngayon ay lumalaban at Kabataan, Pag-asa ng Bayan. Wala naman naging gulo at sigulot dito sa pagitan ng kapulisan at mga relihista. Pero may mga naitala tayo na mga nahilon na kung saan nga ay agaran naman inaksyonan ng mga naka-standby na medic dito kanina. So ani nila isa lang to sa mga preparasyon nila para doon sa mas malawak o mas malawak na kilos protesta para sa November 30. Oo. Francis, so sabi mo kanina, walang gulo, so safe to assume na hindi nasingitan yung hanay ng mga estudyante. Puro estudyante lang yung nagrally talaga. Yeah. Yes, Mase, lahat ng mga rallyista or majority talaga ng rallyista na makikita nyo dito kanina ay mga estudyante galing na dun sa mga universities na binanggit natin kanina. Walang naging batuhan. Unlike dun sa September 21 na nangyari dito rin sa Menjola, walang nangyaring ganun. Lahat payapa, talagang taging sigaw at panawagan ang nangyari dito. Francis, sa next rallies ay dyan pa rin ba? Alam mo ba yung impormasyon na yon? Or pwedeng iba't ibang lugar din ang mapupuntahan nila to converge? Chiki, sa impormasyon na yan, wala pa tayo nakukuha na detalye kung next Friday ba ay dito rin pa sila or hindi man Friday o kung anumang araw for next week. Kung saan lugar o saan ang venue nila, wala pa tayo nakukuha informasyon patungkol dyan, Oo, pero Francis, tama ba yung observation ko na mas mahigpit yung pagbabantay nila sa security ngayon at saka parang mas marami yung mga pulis? Anong paliwanag ng mga security officers dyan? Mase, tama ka dyan, kanina, hindi talaga mapapansin natin, lahat ng corners dito sa harapan ng Menjola ay walang makakapasok na mga rallyista. Well, bukod siyempre doon sa mga tao na hindi naman kasali doon sa rally. Dito nga yung mga bumababa dito sa footbridge na nasa harapan natin. So, doble o triple ang naging seguridad dito kanina. At isa rin, ito, bukod kasi dito sa barikada na ito, may mga barbed wires pa doon. Mga 2 layer na barbed wire itong nakikita natin dito. So ito yung unang barikada. May barikada pa sa gitna at meron pa doon sa may malapit na doon sa may intersection na barbed wire. So talagang triple o doble o ay, nako. Triple ang naging siguro dito sa Menjola. Kasi dyan din yung area na pinagbabato ng mga rallyista dati nung September 21. So mukhang permanent, nakikita mo yan na yung setup doon, Mase?
Parang lagi, ano? Laging ganyan na. Hindi ko alam kung laging ganon. Pero today lang pala to nilagay. Hindi ko alam kung laging ganon. Akala ko ilang days na yung ganyan. Okay, Oo. so today lang pala. Yan. Nako, sige. At Sige, go ahead, Francis. sorry, madagdag ko lang. Ngayon kasi, kanina kasi sinarado na itong intersection, no? Na ito, no? Na papuntang Legarda, itong Recto Avenue, no? Pero ngayon, ang daloy ng trapiko, medyo mabigat. So, sa mga motorista na dadaan dito, bukod sa pasensya, no? Dobleng pasensya ang baunin ninyo kung sakaling dadaan kayo dito sa kalsada dito sa harapan ng Mindiola. Okay, sige. Francis Rivera, maraming salamat sa iyong report. Thank Happy you. weekend, Happy Francis. weekend. Okay. Oo. Ay, Grabe nako. yung tight ng security Oo, nila. grabe no? pala. Ibang layer. Pero, siguro nga, nadala na sila doon sa nangyari nung September 21 na hindi naman inaasahan na dyan sa area na yan nagkagulo. Nung kasing September 21, well, ang pinagbabasihan ko yung mga videos lang na pinapakita. Hindi kasi ganun ang layers di ba? Oo. Iba eh. At least inaksyonan na. Pero today lang daw pala inaksyonan yun. Oo. Well, Oktubre na. Usually kasi pagpasok namin ng Malacanang, hindi kami dumadaan dyan eh. Okay. Ibang gate kasi yung pinapasukan ng media. Kasi yan, forever nakasara sa sasakyan. Ang nakakapasok lang dyan, yung mga tao, individuals, ganyan.